Hello guys! Ako ulit. So ang inyong Auntie Arlene. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa mga pinagbabawal dito sa Singapore guys. Mapa-travel man, kung balak naman mag-tourist dito at or especially sa magtrabaho dito na mag-suspend ng medyo matagal ng taon, dapat malaman nyo yung mga pinagbabawal dito sa Singapore. Kasi guys, ang Singapore is a fine city. Halos ng pinagbabawal dito ay may multa. So, alat ito, bawal ang chewing gum, magbenta at bumili ng chewing gum dito sa Singapore. At pag nalaman na nagbebenta ka or bumili ka, guys, ang laki ng multa. Kaya ayun, so wag nating ipagwalang bahala ang chewing gum kasi may story yun guys. Sabi nila dati kasi merong isang nag-vandalize na dinikit sa may pinto ng MRT yung bubble gum at nag-cause na hindi gumana ang tren. So yun, kaya ganun sila kaigpit. Then, ang second one, speaking of a trend, bawal din po ang kumain at uminom sa loob ng mga bus or tren. Kahit sa platform pa yan, bawal na bawal po. Kahit po candy lang yan, wag na lang po natin subukan. Kung gutom na talaga kayo at hindi nyo na kayang tiisin, pwede kayong bumaba sa isang isang MRT station, lumabas kayo doon at kumain muna kayo saglit kasi meron naman doon, karamihan naman is merong mga place na malapit na pwede kayong kumain na muna kayo. Yun, pero wag kayong kakain sa loob ng tren at magkakamulta kayo guys, or kahit uminom man lang, bawal na bawal po. Ang sunod, since nasa loob na rin naman kayo ng tren, bawal po kayo magdala ng durian sa loob ng tren. Bali guys, ang Singapore po kasi sila po dito ay mahilig sa durian. Kaya minsan pag may naririnig akong durian is naaalala ko mga Singaporean kasi mahilig talaga sila. So yun nga lang, pinagbahigpit na pinagbabawal nila ang durian sa loob ng tren. So hindi ka pwede magdala. Kung meron mang nagbigay sa'yo o bumili ka man ng durian, bago ka sumakay ng tren, ubusin mo na muna siya kasi may multa yan guys pag nahuli ka na nagdala ng durian sa loob ng tren. Tapos ang sunod naman po natin is bawal po ang littering. So alam naman natin na ang Singapore is napakalinis talaga. So kahit sabihin mong candy yan, bigla kang parang feeling mo gusto mong umano ng candy, which is ako talaga mahilig ako sa candy. Guys, wag kayong magpasimple ng tapon kung saan lang, kahit wrapper lang ng candy yan. Alalahanin nyo guys, ang Singapore is marami pong CCTV. So hindi natin alam, baka dyan pa sa maliit lang na wrapper na yan is magkamulta tayo. Bali kung hindi nyo ipacket nyo na lang siya. Tapos marami namang mga dito, mga dashbin, mga trash can sa mga doon nyo na lang siya itapon. Guys, include din po ang splitting yung pagdura o pag ganyan sa tabi-tabi, which is minsan tayong mga Pilipino hindi tayo aware na sa ibang bansa bawal pala yun. Katulad ng Singapore, bawal po. Ang gawin nyo na lang po kung hindi kayo makapunta sa toilet na kailangan nyo na talagang dumura, kung may tissue kayo, doon nyo nalalagay sa tissue tapos itapon nyo sa malapit na trash can. Ngayon po, speaking of toilet naman, karamihan ito sa mga lalaki, bawal po umihi kung saan-saan lang. Sa atin sa Pinas kasi minsan di ba malayo yung toilet. Tapos parang inihi na yung mga babae makakapigil din kasi hindi pwedeng umihi sa kalye lang o kung saan may pader. Dito po bawal na bawal po yan, magkakamulta kayo. Tapos next po is bawal din po ang jaywalking. Although sa Pilipinas, sa atin bawal din po, pero minsan may nakakalusot. Pero dito po sa Singapore, bawal na bawal po. Alalahanin nyo po, marami pong CCTV na nakakalap dito, so bawal na bawal po. Ayun. Ang sunod naman po ay makikonek ng wifi nang hindi alam ng kapitbahay. Sa atin sa Pinas, normal lang yun na pagka yung mga kapitbahay natin may free wifi, oh my god, pupunta tayo dun sa pinakamalapit para makakonek lang tayo. Dito po, bawal na bawal po makikonek ng wifi nang hindi alam or walang consent ng may-ari. Kasi sabi nila dito, according saying lang naman, di ko alam kung totoo, na sabi nila pag connect ng wifi nang walang consent ng may-ari is kinukonsider nila as crime. So yun, wag na lang tayo makikonek, na lang tayo ng data.
Ayun, mag-top up na lang tayo or mag-load. Top up kasi ang tawag nila sa pag-load dito. Next po is, bawal din po karamihan yung mga lalaki sa atin sa Pinas pag sobrang init, lalabas ng bahay, nakahubad. Dito po bawal na bawal, may multa yan. Kahit nga po sabihin nyo sa loob ng bahay nyo pero nasa balcony kayo, tapos may nakakita sa inyo na nakahubad kayo, kahit pang itaas lang, may mag-picture sa inyo dyan at i-report agad kayo. Hindi nyo pa naman nalalaman kung sino mag-report sa inyo. Kasi dito sa kanila once na online lang, ayun. So, basta may ebidensya lang yan na may litrato na nakahubad kayo, wala na kayo magagawa, may kakatok na lang sa inyo, mag-aano na yun, may penalty na kayo. So, ingat-ingat na lang po tayo. Ang sunod naman po is yung paninigarilyo kung saan-saan. Although naman po dito hindi naman talaga totally bawal ang manigarilyo. Meron lang pong designated place na para sa paninigarilyo. Meron naman silang nilalagay na sign kung hindi ka pwede manigarilyo dyan. Huwag mo na lang ipilit ha. Kung talagang gusto mong magyosi, hanap ka ng lugar na pwedeng magyosi. Kasi kung hindi po magkakamulta kayo. Nang hindi nagpa-flush ng toilet, very weird, diba? Pero totoo yun. Guys, dito pag nalaman na, katulad yung ako, gumamit ako ng toilet tapos hindi ko flush, yung sunod sa akin is aware sa ganyang batas. Ayun, pwede po niya akong isubong o pwede din po. May mga aunties po kasi na naglilinis. So pag may tsambahan kayo, wag kayong basigurado. At saka ano na lang din po, parang consideration na lang din. Kayo yung last na gumamit, mag-flush na kayo ng toilet. Kasi nakakaano naman dun sa susunod na gagamit, diba po? Ayun, parang disiplina lang din. Tapos ang next po is, dito po kasi sa Singapore, alam naman natin na maraming mapuno talaga sila dito. Marami po talagang mga may bunga pa, bawal pong magpitas ng mga halaman or kahit prutas pa yan. Yung mga flowers, bawal po. For example, nasa park kayo, tapos may nakita kayo ng mga mangga. Ala, pahinog na siya. Since wala namang may-ari yan kasi sa park yan, di ba? Pitasin nyo. Guys, malaki po ang multa niyan. Wag na wag po ninyong gagawin. Kasi ang sabi nila dito, yung mga prutas daw na yan, para sa mga ibon or ibang mga animal. So, hindi po nila tinotolerate dito na mag-pick ng mga prutas, ganon. So, ngayon naman po, for example, kasi guys, dito marami palang mga pigeon dito. Ngayon, kung nasa hawker center kayo, kumakain kayo, tapos marami mga pigeon dyan, wag na wag nyo bibigyan ng pagkain. Wag na wag nyo talagang susubukan bigyan ng pagkain, hayaan nyo sila dyan. Kasi baka mamaya sa simple effort nyo lang, parang hindi kayo aware dun sa batas na yan, binigyan nyo ng pagkain, oh my God, magkakamulta kayo guys. Kaya wag na wag nyo susubukan yung ganun. Guys ha, bawal din dito yung mga vandalism ha. Magsulat kayo kung saan-saan, bawal din po yan dito. At saka yung halimbawa maingay kayo masyado. Kasi dito guys, uso dito yung parang HDB na tinatawag, mga condominium na tapos ang ingay-ingay nyo, tapos patugtog kayo ng ganyan. Naku, pag yung mga kapitbahay nyo ni-report kayo, good luck sa inyo, baka magkamulta kayo. So, kaya dito, ang daming mga pinagbabawal, pero awa naman ng Diyos. Parang ang may peace of mind ka kasi talaga dito, napaka-aliwalas ng buhay mo pag dito ka tumira. At saka ito guys ha, hindi pala to pinagbabawal, pero ano to, parang ino-observe nila na ginagawa talaga nito. Usually nangyayari to sa mga supermarket, yung queuing na tinatawag. Napansin ko to sa kanila dito, kahit anong haba ng pila, queuing kasi ang tawag nila sa pila, kahit anong haba ng queue dyan, hindi sila nagsisingit, hindi sila sa atin sa Pinas ha, makasingit tayo, di ba? Para makakalusot tayo, makasingit. Dito guys, hindi pwede, hindi nila tinotolerate ang pagsisingit-singit dito. Pwede nila kayong pagsabihan pagka kayo, mapapahiya kayo. Hindi kayo pwede reason out. Alam niyo kung bakit, kasi kaliwa kanan ng CCTV. So, may ebidensya na sumingit kayo. So, yun lang guys. So, sana pag pumunta kayo dito sa Singapore, maging aware kayo sa mga ipinagbabawal nila. Actually, marami pa yan kasi wala na akong oras. So, follow up ko na lang kung ano pa yung mga iba. Yun lang.